Saan na kaya sa Divisoria yung mga mamimili ng Itong mga mga notebook? nakarang araw pa, marami na. Matumal daw eh. Oo. Ngayon, dahil Pero wala na. rin. Kakulangan ng Pera, pambili. pagbili. Oo, partner. Nasa linya natin, Secretary Cristina Roque, Department of Trade and Industry. Good morning, Secretary. Good Live morning kayo sa po. Double Good Weng. morning good morning. Magandang umaga. Thank you for having me. Salamat Thank you po din sa sa oras. oras. Secretary, Salamat, ano oo. monitoring po ninyo sa galaw ng presyo ng mga school supplies? Okay, magandang Actually, pupunta rin kami ulit. Actually, this morning, pupunta naman kami sa Baclaran. But in Divisoria, Secretary? Wala sa naputol. linya. Sandali lang ha. Sige, ayusin natin ho natin. Secretary, good morning Hello, again. ma'am. Baklaran daw punta nila. So, Oo. ayan. Sige, Pasay balik-balik. area yata Oo. ito, oo. Okay. Kaputol si ma'am eh. Maikling oras lang ito, mabilisan kasi busy si ma'am. Secretary, Oo, good morning Secretary. ulit. Sorry. Punta ko yung pumunta Baklaran. po kami sa Divisoria, no? At Okay. nakita namin na talagang bumaba yung presyo ng school supplies. In fact, nakausap namin yung mga store owners and talagang sinabi nila mababa po ang presyo ng school supplies ngayon. Kumpara ho sa nakaraang taon ba yan? Paano natin ikukumpara na bumaba po? Ay, nawawala. Secretary? Yes, naririnig po kayo. Ayan. Yes, Ayan. opo, opo, I'm opo. here. Yes, ma'am. Opo. Ano daw po yung comparison? Bakit bumaba? Okay. Bumaba yung presyo ng school supplies kasi unang-una, marami rin silang supply ngayon, no? There's a lot of supplies in the market. So, talagang mababa yung presyo. Tapos, another thing, naintindihan din nila yung situation ngayon because of the Middle East crisis. So, talagang meron din silang parang want to put down the price. So, maganda pong balita ito, no? Actually, yung price guide namin, we gave them a price guide, no? Pero yung presyo talaga nila, mas mababa talaga. By how much, ma'am? Ilang piso? Malaki. Actually, I gave the media, no, the prices, 5 pesos, 3 pesos, 8 pesos, 7 pesos, 1 peso. Malaki po Talaga? yung... Hindi po kaya naman lugi doon ang negosyante? Hindi po. Actually, hindi. Okay, hindi po kaya... Tinanong ko rin sa kanila yun, no? Actually, in-interview namin. Oo. When nandyan naman yung media when we were there also, Opo. no? In-interview din talaga namin yung mga nagbebenta. And talagang, yung pagkuha rin nila ng mga items at kuha nila ng mga supplies, no? Yung mga, mababa rin daw. So, hindi rin po ito epekto ng mga ng lakas naman ng online selling? Of course, nandiyan din po yung online selling, pero hindi po ito dahil sa online selling. Dahil matagal na po yung online selling. Last year, pumunta din po kami. When we checked, no, yung mga prices, yung iba, talagang steady or nagtaas ng konti. Pero ito, marami talagang bumaba. Yung quality, Yes. ma'am, hindi naman nagbago kahit bagsak presyo? Hindi po. Actually, it's the same items at what that was being sold last year also. Yung mga prices na ho yan, dala ho ang karamihan ba ng mga school supplies imported? Meron din local po, meron din imported. So There's a mix talaga of items, no. Pero kahit imported and local, pareho po mura. Yes, pareho mura. Maganda yun. Ma'am, maliban sa school supplies, nagbabantay tayo inflation, hindi ba? Bumagal yung inflation nitong nakaraang buwan. Pero sa inyo po, dati meron kayong sinasabi na yung mga negosyante nag-hold off, di ba, sa pagtataas ng presyo. Ngayon ba, nagtaas na sila ng presyo dahil medyo na-temper na yung epekto ng Middle East crisis or tuloy pa rin yung kanilang pagkontrol sa presyo dahil nakikiramay sila sa publiko? Yes, actually nakikiramay sila sa publika. And usually, pag negosyante ka, may pulso ka rin sa market eh. Ang importante, maibenta mo rin yung inventory mo. So, kung minsan, binababa mo rin yung markup mo. Ang importante ay maibenta mo din yung mga produkto. So, what's important for them is actually, nung na-interview namin yung mga store owners, it's really yung pagkuha nila ng mga items. Mababa po yung mababa po yung puhunan. Sure. Mababa po yung cost. Opo. Kaya ang pagbenta nila sa mga tao, mababa din. Pero kumusta ho ang appreciation ng publiko ho dyan? Mababa nga, pero sila ho ba ay bumibili? Baka magkaroon tayo ng oversupply rin ng mga school Dahil supplies. walang pambili ang tao.
Hindi naman po. Actually, when we checked with them, they said maganda po yung benta nila, no, ng mga school supplies kasi nga mas mababa yung presyo. So, mas madaling ibenta. Oo. Tapos sa e-commerce din, malakas din ang pagbenta ng mga school supplies. Pero marami rin po, when we went to actually Divisoria, no, that was a Thursday. Tapos lunchtime yun. Punong-puno ng tao, maraming bumibili. So it also goes to show na yung mga iba, gusto talaga bumili yung nakikita rin nila. Oo. Kasi pag nakikita nila yung produkto, then makikilatis din nila yung quality, makikilatis din nila yung, makikita nila kung ano talaga yung design na gusto nila or yung produkto na gusto nila. At saka mga uniforme, masusukat nila ng mga bata, di ba? pwede, oo. Oo, Actually, opo. So, wala tayong nagiging problema sa presyo. Mababa talaga yung presyo ng ano. Actually, meron akong listahan dito, no? Ito, 1 peso, 3 pesos pagbaba yung iba, 7 pesos, 4 pesos, 5.25, 3 pesos. Malaking amount yung pagbaba. Opo. The price ng pagbaba is a very substantial amount. Ma'am, meron ako, sorry Beng, may hirit lang po ako. Dati nung nagbigay kayo ng pahayag, May 10, hindi magtataas ng presyo yung mga negosyante sa mga supermarket products ito, mama. Hindi Yes, magtataas opo. hanggang May 10. Nakalipas Yes. na po yung May 10, mag-iisang buwan na. Nagtaas na ba ng presyo? Yes, actually hindi pa nagtaas ngayon pero magtataas po ng price but very minimal lang. Doon lang talaga sa items na talagang nakadependent sa logistics cost. Meaning like example, some, not all, no? Some of the sardines, kasi syempre yung vessel, when they go to the sea, gumagamit sila ng diesel. During that time, mataas po yung yung presyo ng diesel. Then when it gets to the shore, syempre pagdala naman nung mga isda dun sa manufacturing company, may cost na naman yun. So dun talaga sa logistics cost ang nagiging problema, no? Okay, So mostly dun lang, actually hindi ganun kalaki yung hindi lahat ang nagtaas. 68% ang hindi nagtaas dito sa basic necessities and prime commodities. Okay. Then a bit nagtaas, which is some of the brands of sardines because of the vessel. Pero ngayon, bumaba ulit yung presyo ng diesel. So, after that, mag-stabilize din ulit yung presyo Okay. ng Alright. It's just pansamantala. Okay, so magtataas na rin pala. Sige, salamat ma'am ha. Good morning. Thank you, Ingat ma'am. po kayo sa Yes, opo. Baclaran. Yes, good morning. Salamat po sa Thank oras. you. Yes, maraming salamat. Okay. Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Nakausap po natin ngayong umaga. Ayan, punta sila Divisoria sabi at niya, Baclaran. Aba, Hilingan, walang pinop